O mga kababayan, totoo ba itong kinento ni Harry Roque? Naanya, sabi ni Atty. Harry Roque mga kababayan, na ang pinoproblema daw ni BBM ngayon mga kababayan ay kung saan galing ang tubig baha. Medyo nabisig kasi tayo ngayon mga kababayan at hindi natin nasundan itong kabangagan mga kababayan na pinaggagawa ni Ngagba mga kababayan. Pero ang sabi ni Roque, sa halip mga kababayan na mag-focus na siya, natulungan itong mga taong nasalanta. Mag-prepare mga kababayan sa paparating na bagyo. Ang pinoproblema ngayon ng ating Pangulo daw mga kababayan ay kung paano, saan galing daw mga kababayan ang ganito karaming mga tubig baha na ito. Yan talaga ang kanyang pinoproblema ngayon mga kababayan dahil hindi niya sukat aklain bakit ganito karami ang tubig baha at ang tubig ulan mga kababayan. Kaya ang malaki niyang katanungan, saan galing itong tubig ulan? Escalar. Dati mga kababayan, ang nirason ni BBM nung bumagyo lately, ang sinisi niya bagyo mismo dahil hindi na sumunod sa schedule mga kababayan. Pangit na daw ang bagyo ngayon dahil hindi na sumusunod sa schedule. Ngayon naman mga kababayan, ang kanyang number 1 na katanungan, saan galing itong tubig ulan? Panoorin niyo po mga kababayan. Ha? At gaya ng aking sinabi kanina, matapos sisihin ni Marcos Jr. ang mga bagyo dahil sinisi ang mga bagyo mga kababayan. Hindi daw dumarating as scheduled sa Agosto. Ngayon naman, nung siya'y umiikot sa talaga mga kababayan, sinabi ni BBM, ang hirap dito sa mga bagyo hindi na sumusunod sa dating schedule. Nabigyan ka ba ng schedule nga? Di ba talagang bumabagyo ngayon mga kababayan, di ba? Mga Nobyembre, sa makatuwid mga kababayan, sa huling bahagi ng taon, di ba? November, December, dyan pa yung mga malalakas sa bagyo mga kababayan, yung Yolanda, yung sa Baganga. Maraming bagyo mga kababayan. Parang sa huling buwan ng taon, parang last na mga kababayan, harvest, Lord. Tapos ngayon mga kababayan, may paparating pa na super bagyo. Monster bagyo daw mga kababayan. Monster storm, super bagyo. Parating na mga kababayan in the following days. Tatamaan ang Luzon. Diyos ko, Lord, God save the Philippines. Tapos ito si Bangag mga kababayan. Parang, ay kung ano-ano pa rin ang, wala talagang mga kababayan. Parang walang plano. Abay ang tanong, saan galing ang tubig baha? Nako, Marcos Jr., ano ba yan? Talaga namang confused siya. Hindi ang paniniwala ng taong bayan na wala ka sa tamang pag-iisip. Saan daw galing ang tubig baha? Tapos sabi pa niya mga kababayan, dapat ipunin daw. Dahil gagamitin daw natin pagdating sa tagtuyot. Tapos pwede rin daw gamitin mga kababayan. I-filter daw, tapos pwede daw gamitin tubig pang inom. Diyos ko, Lord. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na magsasabi na ang mga bagyo tubig baha ang tubig baha ay didikit or hindi aalis sa kanilang schedule na pagdating? Sino ba gumagawa ng schedule ng mga bagyo, Mr. President? Baka si Claire Castro, yung sekretary niyang syunga, mga kababayan siguro. Ganon. Talagang kalikasan po yan. Siguro Panginoon lang ang merong alam kung kailan darating ang mga bagyo na yan. Hindi po yan nai-schedule. Kahit ikaw ay presidente, kahit ikaw ang makapangyarihang opisyalis ng bayan, hindi ka po pwede magreklamo na dumarating ang mga bagyo unscheduled. Oy bangag. No. Di ba nagyabang siya mga kababayan na naglagay daw ng typhoon missiles dito ang Amerika? Subukan mo daw nga. Ilubos-lubos na natin yung kabangagan mga kababayan. Why don't you? Napa-English ulit tayo mga kababayan. Bakit hindi mo tirahin ng typhoon missiles mo yung bagyo? Habang andun pa sa mga kababayan, sa karagatan ng Pasipiko. Pasabugin mo nga. Ratatin mo ng typhoon missiles ang Amerika. Sige daw. Tapos mga kababayan, mas malala pa ang mangyayari dahil pinasabog doon mga kababayan tapos may dala ng apoy. Mga debris. Lord. Jude, ang importante po, laging handa ang gobyerno magbigay ng tulong dahil tayo naman po ay bansang Pilipinas. Talaga naman pong sa buong daigdig, tayo ang pinakamaraming bagyo. Dapat laging handa. Ano ka ba, Roque? Hindi nga daw sumusunod sa schedule Yan ang sabi ni Presidente. Presidente na yan, ha? Yan na. The best that we have in the Philippines, mga kababayan, in terms of political
Politically speaking, siya na ang presidente. Hindi sumusunod ang bagyo. Stubborn. Pero ang nangyari po, sa Cebu, nakita natin na talagang kulang sa kahandaan ng iyong administrasyon. Tama na po pagsisi sa ibang administrasyon. Kayo na pong nakaupo at nakikita natin na Duterte na naman ang may kasalanan. hanggang ngayon po, nanlilimos na ng pagkain at tubig ang mga taga Cebu. Kawawa, Alam no? ko, hindi po naman nangyari, maski mga panahon na malakas din ang bagyo ang dumating sa Cebu. Milyones, mga kababayan na tao ang apektado. Milyon. Dahil ng mga panahon na yun, naalala ko, nung nandun si Presidente Duterte, talagang na-mobilize niya ang lahat ng gobyerno para magpadala ng pagkain at tubig. Kasi, at hindi po matagal pa mga kababayan, ready na. Yung basic lang na mga needs mga kababayan. Ito ngayon, kung kailan mga kababayan tumama, tsaka palang magpapamiting. Sa panahon na matapos ang kalamidad. Ang pagpapadala po, bago pa magkaroon ng kalamidad, dahil alam naman natin kung meron ng darating preposition. Ang ginagawa po nun talaga, Ngayon mga kababayan, please, BBM o kung sino mang nakakarinig sa inyo, please, itong mga kababayan natin sa gilid ng mga ilog o malapit sa ilog, at least one day before tatama ang bagyo, ilipat nyo na sa mga safe places, please. Ang daming mamamatay nito mga kababayan dito sa super typhoon. Ilipat nyo na doon sa mga paaralan sa mall o doon pagsiksikin nyo doon yung mga malalapit sa mga kababayan yung binabahaan. O kung mayroong kamag-anak mga kababayan, voluntaryo na lang kayo a day before. I-track nyo na lang yung bagyo. Dahil super typhoon daw mga kababayan. November pa naman nangyari yung Yolanda at yung mga malalakas sa bagyo. November at December mga kababayan. Nag-harvest ng buhay ng tao. Bangag. Huwag kang syunga ngayon bangag. Kumilos ka na. I-prioritize mo yung malapit talaga sa ilog mga kababayan, please. At saka yung sa dalampasigan, storm surge. Ating mga relief goods at dinadagdagan pa bago pa dumating ang bagyo. Depende kung ganong kalakas ang inaasahan na pagdating ng bagyo. Kaya Mr. President, kayo po ang palpak. Ngayong nagugutom na ang mga taga Cebu matapos ang napakalakas na bagyo at pwede pa po, huwag naman kayo magtanong kung saan galing ang tubig baha. Saan galing ang tubig baha? Concern pa rin niya mga kababayan kung saan galing. Problema mo yan, BBM. Ngayon mga kababayan, yan pa rin ang kanyang pinagtataka. Saan galing ang tubig na ganyan karami daw mga kababayan. Diyos ko Lord, problemahin mo yung nasa lantana, bangag. Huwag mo nang isipin kung saan galing ang tubig. Mr. President, nakakaiyak po yan. Alam nyo, kapag kayo umiikot dyan at nagpapapogi, nag-PPR, na ikaw ay umiikot at hindi... Tapos mayroon pa mga ulol mga kababayan na mga mga bayaran. I love BBM. Nakaganyan-ganyan sinalanta ng mga kababayan. I love BBM pa rin. May nakapagsabi na daw, kasabwat lang din doon yan ng mga kababayan dahil marami siya dala mga media. Camera pa mga kababayan. Mas marami pa siyang dalang camera kaysa sa tulong. Na ng kalagayan ng mga na biktima ng bagyo at magsasabi na saan ba galing ang tubig baha, nakakagalit po. Tayo mga Pilipino, alam naman natin na kaya may baha dahil merong tubig ulan at malakas na hangin. Wag na, ulol lang mga kababayan ang pinoproblema yan. Saan galing ang tubig baha? Habang ang iyong mga mamamayan, mga kababayan, nagdurusa o nabiktima, wala silang pake. Kumahanap mo man ang source ng tubig na saan galing ang tubig na yan. Ulol. Ay, galing ang bagyo. So alam nyo po kung saan galing ang tubig baha. Yan po ay galing sa tubig ulan, Mr. President. Pati sa ihi, no, BBM. Totoo mga kababayan, pati sa ihi. Pati sa mga pawis. Nag-evaporate yan lahat mga kababayan. Kaya dumi ang mga kababayan. Huwag kayong uminom ng tubig ulan dahil pati mga residue mga kababayan ng iba't ibang chemical, andun yan. Di ba umihi ka dyan and then biglang nag-evaporate mga kababayan? Pumunta na sa langit, sa clouds. Tumae ang aso dyan. Biglang natuyo mga kababayan, pumuti. Nasaan? Saan pumunta yung tubig? Clouds. And then yan ang babalik mga kababayan. Tapos kapag may ulam, nam, ang sarap, so fresh. Ininom natin mga kababayan. Pati yung ihi ni BBM na umihi siya mga kababayan doon sa sa gilid ng truck. Nag-evaporate. Diyan galing yan, bangag.
Tingnan mo, sura ni Rocky, oh. Isang napakalaking mga kababayan, contributor na tubig din, oh. Tubig ulan is dyan sa dagat, oh. Sa dagat at saka sa sa mga ilog, evaporation. Bumalik ka nga ng grade 1, nagva. Ano ba yung tanong mo? Oh. Nakakaiyak na. Nagpusa na nga yung mga taga Cebu. Ayan Problema. ang tanong mo. Problema. Saan galing tubig baha? Hello. At kaya po matinding pagbabaha dahil nga 26 billion ang ginastos ng taong bayan para sana sa mga flood control na dalawa ang paggagamitan. Yan mga kababayan, kung hindi yun wasak yung flood control mga kababayan, hindi sana flash flood ang nangyari. Gradual ang mga kababayan, may panahon pa lumikas siguro. Pero marupok mga kababayan Nakita niyo naman mga flood control. Kaya biglang nawasak, ragasa ang tubig mga kababayan. Wala nang warning. Ang daming naanod. Unang-una, para po masigurado na yung mga ilog at mga estero na dadaanan ng tubig baha ay magamit nga para ang tubig baha ay talagang mapunta na sa karagatan at bumaba ang tubig baha. Ang pinagagamitan po ng flood control project dyan ay tinatawag na desilting. Tinatanggal yung mga basura at iba pang mga bagay na nagkukos ng pagbaba. Dapat kasi, since mga kababayan, naupo si Bangag dyan, inatupag na niya, maintain yung kalinisan ng mga ilog, mga estero, mga kababayan, para hindi babarahan ng basura, and then siguraduhin na matibay talaga yung mga flood control. Yung mga flood control, ang daling masira talaga mga kababayan. Mga ilog at iba pang mga kanal papunta sa karagatan. Pangalawa po, yung 26 billion ginamit din para sa mga seawalls. Dahil yung mga seawalls po ang siyang magpoprotekta sa ating storm surge coastline doon sa malakas na mga waves na kapag nagkakaroon po ng malakas na hangin. Dahil wala nga pong mga seawalls na itinayo o di naman kaya naging ghost project o di naman kaya naging substandard, yung wala pong tumitigil doon sa malakas na hampas ng alon na nakikita natin na nakakarating doon sa mga syudad ng Cebu na para bagang Ito mga kababayan, mayroong factor ang corruption dito talaga mga kababayan. Sana nabawasan yung mga casualties mga kababayan at yung pinsala na dala ng bagyo at baha. Umaayos lang sana mga kababayan yung proyekto. Tidal wave. Yan po ang dahilan kung tidal bakit wave ngayon ng taong bayan sa mga nangungurakot ng flood control. Kasi barado ang ating mga ilog at iba pang mga estero na pagdadaanan ng tubig baha, dulot ng malakas na pag-ulan, papunta ng karagatan. At isa pa ba mga kababayan, sana may mga preemptive na evacuation mga kababayan. Diyan din parang may pagkukulang mga kababayan At pangalawa, wala po yung mga seawalls na dapat nagpoprotekta sa coastlines ng ating mga bayan. Pero para kayo magtanong kung meron bang kung saan... Siguro yung mga nabahaan mga kababayan dyan, sana magpa-relocate na lang kayo. Patulong sa gobyerno. Yan ang tulungan ng gobyerno mga kababayan. Dahil kung binaha sila ngayon, posibleng babahain sila ulit mga kababayan. Marami namang mga kababayan, buhay ang masasayang. Pa-relocate na lang kayo. Hindi madali mga kababayan na iwan, pero buhay na ang kapalit. If ever na uulit mga kababayan ng ganyang trahedya. Galing ang tubig baha, nakakainis po yan. Nakakainis po talaga yan sa ating mga kababayan. So, pwede pa po, manahimik na lang kayo kung wala kayo talaga mabuting masasabi. Kung hindi kayo magbibigay inspirasyon, ay nako, manahimik na lang kayo dahil nakakagalit po. At talaga naman po, nakakadagdag sa suspecha na wala kayo sa tamang pag-iisip. Kapag ang mga sinasabi nyo, anong gagawin natin? Hindi tumutupad sa schedule ang mga bagyo. At hindi mo alam kung saan galing ang tubig baha. Tahimik na lang. Mas mabuti pa yun. Pinoproblema mo kung saan galing ang tubig baha, ngag. Why oh why? And then, if malaman mo kung saan galing, solve the problema mo. Galit pang tao, hirap na nga ang tao doon sa dinaanas nilang paghihirap dahil nga sa bagyo, tapos ganyan pa marinig sa inyo. At dahil nga po dito sa lantarang korupsyon, nagkakaroon na po ng pagpupulong malakihan, protesta, no? Ito po'y mangyayari sa 16, 17, 18. Pinangunahan po ito na Iglesia ni Cristo. Wala na kayang niyan? Okay na kaya panahon yan? Sa mga panahon yan mga kababayan? Baka mayroon pang bagyo. Pero ito po'y para sa lahat.
Dalawa po yung lugar na pagtitipon-tipunan natin, dyan po sa EDSA at dyan po sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Ang tanong, sino-sino ang mga personalidad, mga kababayan? Ang nandyan. Saan tayo lulugar? Yung mga ka-DDS, mga kababayan. Baka, pagdating doon, ang sigaw, Sara Duterte resign. Ay, nako, kalokohan. Importante po na marinig ang ating boses dahil talagang pag hindi natin pinakita ang galit ng taong bayan dito sa korupsyon nito, hindi po magbabago ang sistema natin. Kaya importante po na lahat kayo na makakadalo dyan, pumunta po kayo ng EDSA, pumunta po kayo ng Quirino Grandstand, wala na pong uwian yan. Sana mas marami, mga kababayan, mas marami ang ating hanay. Believe din tayo dito sa mga dilaw, mga kababayan. Kaunti lang sila pero sama-samang babangag muli, mga kababayan, kapag dating rally. Ang dami nilang nalilikom dahil maraming celebrity Madali nila, hawak nila ang media, mga kababayan. Madali nilang mapagather. 17, 18 at iparating ang mensahe na tama na, sobra na ang korupsyon. Bangag na. Natin, katarungan, accountability at transparency. Ang tanong, paano naman tayong mga OFW na wala sa Pilipinas na hindi makakadalo sa mga pagtitipon? Mag-post lang online. Mag-post online. Ipahayag, mga kababayan, ang inyong saloobin. Natin mapaparating ang ating disgusto rin at ang ating panawagan na itigil ng korupsyon. Well, ang DDS Maisog po ay maglulunsad ng zero remittance mula 22 ng Nobyembre hanggang 30 ng Nobyembre. Ang panawagan po ng DDS Maisog, wag na po muna tayo magpadala ng pera sa Pilipinas dahil ito po ay bilang protesta at mensahe sa Marcos government. Pero pansamantala lang yung effect na yan mga kababayan, di ba? Dahil whether or not, kailangan natin magpadala. May umaasa sa atin. It's either earlier or later on. Hindi siya talagang permanent na protest na type, mga kababayan. Pero gayon pa man, mararamdaman din siguro for a while and then magre-resume din, mga kababayan. Magsalita na lang sa social media talaga. Naitigil ng korupsyon. Pag tayo nagtigil ng ating pinapadalang mga remittance na galing po sa luha at pawis ng mga OFW na talaga naman pong nagtatrabaho, malayo sa kanilang pamilya, malungkot at mahirap ang buhay, hindi po makakabili ng mga magagarang kotse, na mga alahas, na mga relo, na mga baga, mga hinayupak sa magnanakaw sa gobyerno. Dahil ang ginagamit naman po nila pambili ng kanilang mga bag, mga kotse, mga hinayupak. Ay, nakoroke. Lahas ay yung mga kinikita ng mga OFW. Huwag niyo pong ismulin ang kontribusyon ng mga OFW sa ating ekonomiya. Ang OFW po ang dahilan. Oo, mga kababayan. Isa sa mga bumubuhay, mga kababayan, sa ating ekonomiya is yung pinapadalang pera ng mga OFW dito sa ating bansa. Dahil considered na yung earnings ng Pilipinas, mga kababayan, ay magse-circulate dito sa Pilipinas. Lalo-lalo na yung dollar dadami ang ating dollar reserve. Talagang backbone, mga kababayan, yan sa ating economy. Bakit lumulutang pa rin ang Pilipinas bagamat wala nang namumuhunan sa Pilipinas? Hanggang 10% po ng gross domestic product o di naman kaya hindi bababa sa $50 billion ang pinapadala ng mga manggagawang Pilipino all over the world. $50 billion? Grabe, no? Yan, matagal nang lumubog ang ekonomiya ng Pilipinas. At dollars. kaya po, marangyang buhay ng mga magnanakaw sa gobyerno dahil dun sa mga foreign remittance sa pinadadala ng mga nagkukudkod dito sa Netherlands, yung mga nagkakatulong sa Middle East. Yung taxes, mga kababayan. Yung mga construction workers sa Middle East at dito na rin sa Europa at yung mga nurses at iba pang mga profesional sa iba't ibang mga parte ng daigdig. Bagamat ang mga buhay nila ay malungkot dahil malayo sila sa kanilang mga pamilya. Talagang malungkot. Itong gagawin pong zero remittance ay isang protesta at mensahe na hindi na mananahimik ang mga OFWs. Oo, pwede rin naman gawing form of protest yan, mga kababayan. Sige, kung tayo lang. Pinaka-importanting sektor ngayon ng ekonomiya sa nangyayaring korupsyon. Hindi po natin ninanais na parusahan ang ating mga kababayan. Dahil magsisimula naman po ito ng 22 ng Nobyembre at Harinawa, wala na pong malakas na bagyong papasok dyan, no? Dahil ang inaasahang super typhoon ay parating na po dyan. Kaya nga po mag-ingat po tayo, no? Lalong-lalo na dyan sa Luzon, kung saan inaasahan maglalandfall ang bagyo, ngayon. No? Pero ito sana mayroong talaga si Bangag, mga kababayan. Talagang seryosohin niya ngayon, mga kababayan, ito paparating na bagyo. Dahil maraming buhay, mga kababayan, ang masasayang. isang mensahe
na ang mga pinaka-importanting sektor ng ekonomiya ng Pilipinas, ang nagpapalutang ng ekonomiya ng Pilipinas ay sawang-sawa na sa korupsyon at nais na ng tunay na pagbabago. Ulitin ko po iparinig po natin ang boses natin bilang mga OFWs at kinakailangan po itigil muna natin ang ating remittance mula po 22 November hanggang 30 ng Nobyembre. Now, hindi naman po yan permanente, yan po ay mahigit kubulang 1 linggo at ang mensahe nga po natin, huy, hindi man kami makadalo sa mga pagtitipon at mga kilos protesta sa Pilipinas. Ito po, gagamitin namin yung alam naming sandata namin, ang aming kita, buhat sa aming pawis at luha para iparating ang mensahe. Dahil mga kababayan itong mga bangag, obsessed sa pera. Kung i-deprive nyo sa pera, talaga masasaktan sila. Sobra na ang Marcos administration pagdating po ng administration. Now, uulitin ko po pag wala po ang mga remittance ng Pilipino, lulubog ang ekonomiya ng Pilipinas. At ang hindi po natin gusto parusahan ang ating mga pamilya, ito lang po ay paalala na meron ding hantungan ang pasensya ng mga OFWs, lalong-lalo na nakikita natin kung paano linamon ng mga senatong, Office of the President, ng kung sino-sino pang mataas na opisyales, ang pondo na nakalaan sana para maibsan ang epekto ng baha at ngayon po lumulutang sa baha, hindi lang po ang Cebu, lumutang na po sa baha ang iba't ibang parte ng Pilipinas at ngayon po sa pagdating na naman isang super typhoon, lumulutang na naman sa baha ang Metro Manila, ang Bulacan at ang Central Luzon. Pati Ilocos. Sasapi sa no remittance movement, gamitin niyo po ang hashtags pati Ilocos matatamaan, Rocky. Zero Remittance for Change. I-post niyo po sa lahat ng social media ninyo na kayo ay kasapi sa hashtag Zero Remittance for Change at ikwento niyo po sa amin sa internet, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, kung ano ang inyong storya, no? At ano man ang naging reaksyon ng mga kapamilya nung sinabihan nyo na panandili ang 1 linggong titigil ako sa remittance para makarating ang mensahe sa Marcos government na hindi na po pwedeng ituloy ang korupsyon sa gobyerno. Panahon na po. Ewan lang natin kung matatablan ba. Walang mga kababayan Hindi sila nagmamatter mga kababayan na malugi tayo o babagsak tayo dahil alam nyo ang kanilang super weapon mga kababayan? Uutang. Sige, wala kayong pera, wala kami mahita sa inyo. Utang kami. Anyway, kayo lang din ang magbabayad. Wala tayong kawala mga kababayan. Uutang yan. Ito gobyernong ito, bigyan ng importansya ang mga OFW na napakatagal nang nagsasakripisyo para makabili ng mga kotse, mga alahas, mga relo, mga handbag, na magagara, mga damit, marangyang pamumuhay, ang mga nagnanakaw sa gobyerno. Dahil pag tayo po ay tumigil ng remittance, mauubusan sila ng mga foreign exchange na pag-angkat ng mga luxury goods na kanilang binibili, no? At bukod pa dyan, kukunti rin ang kita ng gobyerno kasi kakaunti rin yung mabibili ng ating mga mahal sa buhay dyan, kakaunti rin yung mga buwis na kokolektahin ng gobyerno na ibig sabihin, mas kakaunti ang mananakaw nila sa gobyerno. Ay nako, oo. Alam ko po na hindi natin pwede gawin to ng matagalang panahon dahil kawawa din ang ating mga kapamilya. Hindi pwedeng gawin talaga ng pangmatagalan dahil double edges. Double blade. Double-edged sword. At the same time, masasaktan din tayo. Parang gusto natin ipalubog ang barko mga kababayan tapos andun pa tayo nakasakay sa barko. Whereas pwede naman nating sipain yung kapitan buang mga kababayan na nagdadrive ng barko. Lang, hindi natin sinasabi si Bangaga. Sipain, pakain sa pating mga kababayan. Tapos, palitan ng bagong kapitan ng barko na marunong magmaneuver mga kababayan para mapunta tayo sa tamang daan. Hindi sa tuwad na daan May daan ba sa mga kababayan sa laot? Pero itong 1 linggo na gagawin nating zero remittance, siguro naman po, yan ay hindi na po pwedeng mabaliwala considering na 10% ng GDP ng buong ekonomiya ay nakasalalay sa remittance ng mga Pilipino. So wag po kayong mag-alala kung hindi po kayo makaka-attend na mga kilos protesta.
yung kilusan, yung ating Kongreso ng Mamamayang Pilipino po, magkakaroon tayo ng online protest sa 3 araw din. Online ng protesta protest. ng November 16, 17, at 18. Makakasapi din po kayo doon. Pero mas matindi po ang magiging epekto kapag kayo po ay sumapi sa zero remittance from 22 November hanggang 30 November dahil yan po mararamdaman ng gobyerno dahil unang-una mababawasan ang pondo ng bayan na nanakawin nila. Dahil sigurado po, mas Nanakawin. kakaunti ang buwis na papasok sa gobyerno kapag mas kakaunti po ang magagastos ng ating mga kababayan sa loob ng 1 linggo ng no remittance day. No Pero importante remittance. po, na bukod doon sa datos na talagang bababa ang remittance sa huling linggo ng Nobyembre, Bababa, Renato, bababa, Reyes. importante rin po na ipaalam natin sa buong mundo na kasapi kayo sa no remittance week, no? At kaya importante po ilagay niyo po sa inyong mga social media accounts yung hashtag no remittance for change at nang alam po nila na kayo po ay kasapi dito sa no remittance zero remittance for change. Ulitin ko po ha, hashtag zero remittance for change. Hashtag Huwag po tayo zero magpapadala remittance ng for mga change. pera sa linggo ng 22 hanggang 30 ng Nobyembre. Yan po ay bilang protesta sa lantarang korupsyon. Hindi po ibig sabihin na tayo'y malayo at hindi na tayo makakasapi sa mga kilos protesta na wala tayong pamamaraan, iparating ang ating galit at ang ating panawagan para sa transparency, accountability at justice. Gawin po natin ito sa pamamagitan ng zero remittance from 22 November hanggang 30 November. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at Thank you, harinawa Roque. itong gagawing zero remittance. Ito po ay magbibigay ng mas malakas pang impluensya sa mga OFW na ang kanilang kapital ay hindi lang pagod, kundi luha at pawis. So ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.